6:34 na mga kapatid ng umaga. Araw na tayo ng linggo ngayon. Pitsa 14 ng buwan ng June 2026. Dito tayo sa dulo ng sa dulo ng lote nung tinatayuan ng aming bahay. May bahay dito noon, dito sa gawin ito. Kaya yung may mga tanim na mangga dyan. Dahil sa malayo nga ito sa kalsada. Andun yung kalsada doon. At pag umuulan, walang daanan ang kwan dito, sasakyan. Malayo, maputik. Yung may-ari nito, gumawi ron. Doon, hindi makita dito yung bahay nila. Doon. Yun yung nila Yun yung lupa nung kanyang magulang. Yun doon hanggang doon. Simula dyan hanggang doon. Doon sila kakatabi ng kanilang mga kapatid, pamangkin. At itong lupa na ito, nakuha lang nung nabili niya doon sa isang parang kamag-anak din ata niya yun. Kaya ayun, doon na sila at masinso yung buhay niya doon sa pwesto niya doon. At ngayon mga kapatid, tayo ay nandito para mag-content lang mga kapatid. Maipakita lang sa inyo kung ano pa yung mga dapat ninyong makita dito sa lugar namin, para alam niyo kung saan at anong dako yung lingkod nakatira. Gaya nito mga kapatid. Ayan, 3 minuto na tayo na naman. Di ba maganda sana itong pistong ito kaya nga lang yung malayo nga sa kalsada. Di ba maganda. Mga tanim niya to, ang lalaki na. Hindi na niya tanim yun, nara yun. Yan na tayong pagitan ng lote. Tahimik dito mga kapatid. Ginawa pa niyang pispan ito noon Ayan. Problema nga yan, natutuyo. Ayan, tuyo na yan yung mga kapatid. Bumaba tayo dyan. Pababa ito. Pakita ko sa inyo yung mga natuto yung dito. Sapa sa amin. Yan mga kapatid, sapa yan. Ayan. Hanggang doon. Puno ng bundok. Nung maliliit pa yung mga anak ko, hindi namamatay itong kuwan na to. Itong tubig dito. Ayan, tingnan nyo naman. Ang bakas na siya ay sapa. Diba? Maluwang na parang ilog ito nung unang panahon. Nung wala pang naglalaging dito. Ayan, kita nyo yung bakas. Mga bato. Nung nakalbo na. Dumalang na yung kahoy. Siyempre, ang kahoy ay kanyan Pag tag-ulan, ayan ay sumisip-sip ng napakaraming tubig. Kung ilang drum na tubig ang laman ng katawan ng mga yan sa
pag nagtag-ulan, humihigop. At dahil na naputol, naubos. Hindi naman totally naubos. Kumbaga may 30% pa sigurong naiiwan o 25 mga punong kahoy. Kaya ganito yung nangyari sa mga sapa natin. At inaamin ko mga kapatid na isa rin ako na naghahakot ng mga pinutol dahil driver nga ako mga kapatid. Driver ng logging. Isa ako na tumutulong din noon sa paghahakot ng mga pinutol, mga kumpanya ng logging, ng panahon ng logging. Marcos administration pa noon mga kapatid. 1980. Ayan, 1980s. Kalakasan ng logging yan. Maraming dyan. Maraming maginhawa ang pamumuhay nung panahon ng mga logging. Akala namin noon walang katapusan yung gano'n. Ugali naman kasi natin ng mga Pilipino. Kahit hanggang ngayon, pag may nakita, hindi naman lahat, karamihan lang sa ating mga Pilipino. Pag kumita ng konti, kumita tayo ng 300 maghapon. Maswerte na kung mapupunta sa pamilya yung 100 mga kapatid. Yung 200 mapupunta yan sa inuman, pulutan. Comment kayo mga kapatid kung hindi totoo yung sinasabi ko. Dahil ayan nakinagis lang ko ng mga gawain yan ng ating mga magulang At yan ay minamana. Diba? Minana ng mga anak. At hanggang ngayon napakahirap alisin yung mga minanang yan natin sa ating mga magulang, mga gawain na kung ating iisipin at pag-aaralan ay hindi tama na gawing pang araw-araw yung mga ganong kaugalian mga kapatid. Okay lang naman yung paminsan-minsan kung may okasyon, di ba? Birthday, kasal, o fiesta, ganon. Pwede. Yung mga ganong may painom-inom, may mga pasayaw-sayaw na yan, pakanta-kanta. Pero pag inaraw-araw natin, medyo na yun. Sa mga tao na pagod sa araw-araw, lalo't kapitbahay mo, siyempre, maiirita sa'yo. Diba? Sasakit ang ulo sa'yo, mag-iisip kung paano ka aawatin sa ginagawa mong ganun. Diba mga kapatid? Sana yung iba, nakagaya ko rin na ganyan din ako nung araw edad ko ngayon 58 na. Nakita ko na yung palang mga ganung gawain na hindi maganda. Kaya iniwasan ko na mga kapatid. Kaya marami yung nagtataka sa akin ngayon. Bakit ako ganito na? At galit sila sa akin. Hinihila ko daw sa hindi tama yung mga tao rito. Tinuturuan ko daw sila na sumunod sa ginagawa na hindi tama. Kayo nga humatol mga kapatid, di ba? Yung mo ang sarili mo na mag-lose ng pera na para lang sana sa pamilya o pang kusina. Ayan, pati lang mo. At yan, mabago na yung pananaw ng mga babayan o kapatid sa pamumuhay para
maiwasan yung hindi pagkakaunawa, diba? Yung kanihang dahilan o ugat ng pag-away ng mag-asawa, diba, mga kapatid? Sa mga pinansyal na nalulus lamang, hindi mga kapatid. Darating lasing, wala pang pera, wala gas. Tapos magwawalang pagkain. Nako mga kapatid, mag-isip tayong mabuti. Kung tayo ay naisip, eh, ipangaral din, din natin sa mga kapatid yung kung ano yung mabuti sa ating pamumuhay sa araw-araw. Yun lang mga kapatid. Salamat muli sa mga